Nagsalita na si dating Mayor Isko Moreno. Ay, ano ba to? Babalik ba ito sa politics? Kasi natatandaan ninyo ka-coffee, di ba natalo siya? Tumakbo siya sa pagka-presidente, natalo siya. Sabi niya magre-retire na. Pero okay lang yan, understandable sa politics yan eh. Yan yung mga hindi tatakbo, magre-retire, then babalik. Okay lang yan. Si Digong ganyan din naman, di ba? Na-common yan sa politics. So, dapat hindi tayo naniniwala sa mga ganong statement. So, itong si Isko Moreno, nagsabi siya na magre-retire na siya, di ba? Kumbaga, tama na, parang pamilya niya naman yung sasabahan niya. And then, nagkaroon ng programa sa Itbulaga ng Tubiera, no? Itbulaga ni Hersos, di ba? Dalawa kasi, isang sa TV5. And then, nag-close yung program. So, ngayon, parang na-miss agad ni Isko ang politics, ha? Lumalabas na naman sa media. Ano to? Preparation for Senate? Anyway, hindi natin alam. Nagsalita siya dyan. May sagot siya eh. Tingnan natin. Basahin natin kung anong intindi niyo sa sagot niya. Nasa politico.com, will Isko Moreno run for senator? Ako, ang sagot ko dyan, yes. 2,000% yes. Kayo, anong say niyo dyan? Ang tanong dyan, mananalo ba si Isko Moreno o hindi? Ang sagot ko rin dyan, yes. 2,000% yes. Lulusot si Isko Moreno. Pagbabatayan natin yung boto na nakuha niya nung tumakbo siya. No? Former Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso is feeling the love for the public after recent surveys showed he is among the preferred senatorial contenders in next year's elections. Kumbaga, retired na eh, di ba? Nasa retirement stage na siya eh. Biglang narinig niya, uy, pasok ka sa Magic 12, sa pagkasenador. Uy, nagising siya. O sige, takbo na nga ako. Anyway, wala pang finality yan. Dumagoso expressed appreciation for the support from the public even after his failed presidential bid in 2022. Pero kung tatakbo siya, dapat mag-ikot na siya ngayon kay Coffee. Kasi ang tao, mabilis makalimot eh. Kapag hindi ka nakikita sa media, hindi ka nakikita sa kung saan-saan, makakalimutan ka kagad. Diba? Though ang Isko Moreno, tumatak na naman sa isip yan eh. Kasi nagkampanya ito ng presidential campaign eh. Sa isip natin, medyo fresh pa rin naman yung presidential campaign eh. Hindi ko rin naman nakalimutan yun eh. So nandoon pa rin yung pangalang Isko Moreno eh. Naiwan pa rin yan, pero kailangan mo ng reinforcement yan eh. Sundutin mo yan eh, ka-copy, reinforce mo yan sa branding, no? The former mayor, however, has yet to make a decision on whether or not to run for senators. Expected, ka-coffee, kapag ikaw ay politiko, hindi mo pwedeng i-announce na tatakbo ka kasi alam mo kung bakit, babash ka agad. Uunahin kang titiradahin. Kaya hanggang maaari dyan, mag-conceal ka, itago mo yung intention mo. Dahil mababash at mababash ka. Huwag ka muna mag-announce. In common yan. Nagulat ako, sabi ni Isko. Tandaan mo, galing ako sa OLAT, so talo daw siya. Siyempre, di ba, tatanggapin natin ang katotohanan. Ipinagpapasalamat ko kasi kahit papano siguro na-appreciate nila yung mga bagay na ginawa natin sa Maynila. Sabi niya sa isang interview niya dyan sa DZRH kahapon, June 8. And I quote Isko, I am grateful for every Filipino sa mga kababayan nating nakikinig ngayon. Maraming salamat sa inyo. Siguro, time will tell kung kailan tayo magdidesisyon, unquote, sabi niya Isko. Feeling ko naman sure na tatakbo. Kayo, iboboto niyo ba? Sige, tignan natin. Comment kayo dyan sa comment box. So, kung iboboto niyo si Isko. Dumagoso, who ended his mayoral stint in 2022 to run for president, said he was touched that many people continue to believe in him. And I quote again, na-touch po ako sa totoo lang. Pag nakikita ko yung mga data, yung survey, sabi ko, mahal pa rin tayo ng mga kababayan natin, unquote. Recent survey showed the actor turned Politico has been consistently part of the so-called Magic 12 or top Senate picks of respondents for next year's Senate race. The former Manila mayor has revived his showbiz career after his stint at the City Hall. Actually, buhay ka na sa Manila pa lang eh. Di ba? Huwag mong pakawalan yung pagiging alkalde siya sa Maynila eh. Safe ka na dyan eh. Pero syempre, iba pa rin yung Senate eh. Iba pa rin yung Kongreso. No? Kung nag-aspire ka for higher position, kailangan build mo yung career mo going up eh. Hindi ba sa instant magic? Kasi bibihira lang yung instant na yan eh. Panahon ni Digo, naka-jackpot siya dyan. Di ba? Kasi kakaiba eh. Di ba? Pero yun pa na, maraming nabudol daw. Anyway, sabi ni Verna Villafuerte, mas iboboto ko pa si Trillanes at Trisa. Kung tatakbo si Trillanes, feeling ko rin naman, si Trillanes ang tatakbo niya Senado, hindi kalookan eh. Ako, hanggang ngayon, decided ako, buo sa isip ko si Trillanes tatakbo sa Senado yan. Hindi lang sa kalookan. Lulusot yan sa Magic 12. Si Rizal Tiveros definitely lulusot yan. Siya ang front runner ng liberal na Dilaw, pero pangit na kasi yung imahe ng liberal eh. Kaya they are veering away from
the liberal brand. Lumalayo sila dyan. Nagra-rename lang sila, di ba? Chiki Sadino, hindi ko siya iboboto. Sandra Valdez, opo, pati yung ginawa niya sa Divisoria. Malayo pa, pero ano maganda sa 2028? SMR, Gibo, or BBM for Vice President? Ako, ka-coffee, RMJ, no? Hindi na ako, I don't buy the idea na yung dating presidente na tatakbo sa lower position, di ba? Let it stop yung political career mo doon. Pwede naman kasi siya consultancy na lang. Pero yung tatakbo ko ba for a lower position, hindi ko alam, basta may nabasa ako niyan isang beses na parang sa US ata yan, kapag ikaw ay government official, kung namatay ka, kung ano yung last position mo, yun yung honor sa lapida mo. Hindi ko alam kung may mga nakikinig sa atin, for sure may nakikinig sa atin nasa Estados Unidos, no? Nakikinig sa atin, yung mga nakikita ko nandiyan dyan nakikinig sa US. Hindi ko alam kung ganyan yun. Nabasa ko lang yun, no? Na halimbawa, ikaw ay government official, naging senador ka, naging presidente ka, hindi tumakbo ka sa pagka-mayor. Di ba? Kung titignan mo, ano pinakamataas do presidente. So, pangkaraniwan kasi, yung common mindset natin, kapag namatay ka, syempre, ilalagay mo dyan, President Juan de la Cruz, di ba, ganyan. Pero sa US daw, hindi ko alam, sorry, sinishare ko lang sa inyo. Sa US daw, kapag namatay ka, yung last position mo na hinawakan, yun yung magiging prefix mo. Yun yung magiging title mo doon sa lapida mo. So, pag halimbawa, dati kang presidente, tapos ang huli mong posisyon, tumakbo ka pa sa pagka-mayor. Nauna yung presidente ha, and then, kumbaga naayos mo na yung top, narating mo na yung top, tapos tumakbo ka pa sa pagka-mayor. O kung ano mang posisyon na yan, yun yung ilalagay doon sa lapida mo. So, halimbawa, Mayor Juan de la Cruz. Hindi ko alam kung totoo yun, pero may bearing din yun, di ba? Pero parang ano na, parang naabot mo na yung peak parang consultancy na lang ang ibigay mo. SMR, Martin Romualdez, I don't think tatakbo si Martin Romualdez for president. Sige, Botedoro, ito sana yung the best candidate Sige, Botedoro, pero kulang sige po sa appeal Diba? Hindi sa politics kasi kailangan mo ng sweetness. Sige po, napakahusay ni Gibo. Actually, I campaigned for Gibo Teodoro nung tumakbo ito kakopy sa pagka-presidente. Pero kulang lang Pero sa galing, siya pinakamagaling Lori Mamawag, nagpunta na dito sa aming lugar. Sino po? Ano ba yan? Sko ba yan? O, taga saan ka, Ma'am Lori Mamawag? Kung nagpunta na siya dyan sa inyo, so ibig sabihin, nag-iikot na siya. Nag-iikot na siya. Sana Gibo, binoto ko yan. Sana no? Yun nga lang, problema kay Gibo, Graham J. Yes. Okay lang kung sa senator ulit si PBBM or vice president siya ng bansa. Pwede din naman, option lang. Ako, personal take ko lang din naman yan. Si Trillanes, nag-ikot. Taga saan kayo, ma'am? Taga saan po kayo? Caloocan? Pabor din ako kay Gibo. Sana nga si Gibo Teodoro. Pero, let's see. Pero effective naman siya bilang DND secretary. So, antay tayo dyan ka-coffee. Wilms Purple, kay Michael Paul Gutierrez, nakikinig sa atin sa Facebook, kay Flovitas, Felipe, kay Mendoza, Jonathan, Cayago, at kay Lucelolita, Roldan Sanchez. Thank you for tuning in, ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee ha. Please like lang po or follow sa ating Facebook page ang ka-coffee. At kung nasa YouTube naman kayo, please click lang po na subscribe at i-like lang po yung video nito. O siya, ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee kay Ma'am Lorelei Daysenor. Mega shoutout po sa inyo mula dyan sa Europa. Happy viewing po sa lahat ng nakikinig sa atin. Thank you for tuning in. Sana masagot yung tanong ko, ka-coffee yung sa lapida. Walang sumagot. Sino mga taga-US dyan? Anyway, sige, babato ko na lang ulit yung question bukas. Tapos na tayo Ito, watching from Chicago. Thanks for the shoutout, Ma'am Flovitas Felipe. Ma'am, ano yung tanong ko? Tama ba yun, yung sa lapida? Anyway, kung hindi po, let's see bukas, baka masagot na yung tanong natin. Yan ang magandang president, si Gibo Matapang Minerva Store. Exactly. O siya, good night everyone. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Okay lang yung mga late dyan ka-coffee. Team replay na lang po tayo. Thank you, ka-coffee. Ingat po kayo. Research ko rin bukas na lang sagot. Pablori mamawag. Sige, ka-coffee. Ako kasi nabasa ko na yun. Nabasa ko. Pero syempre, ang hirap maghanap ng confirmation na article doon sa bayan na yan. Sa Germany, ganyan ka-coffee. Minerva Store. Kung baka sa US nga, posible ganoon din, no? O siya, sige, Minerva Store. Thank you, for answering my question, no? Paalam po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. Nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!